Gagawa lang tayo ng feedback about dito sa Honda Giorno. So para sa akin naman minor lang siya, pero kailangan nyo rin siyang i-anticipate. Tagusin ko na to guys. Ganda guys, no? Yan talaga yung binabayaran guys pag nagra-rides kayo. Isa sa nagustuhan ko rin dito, actually yun na yung final, is alright, good day guys. So panibagong araw, panibagong vlog na naman. So bali gagawa lang tayo ng feedback about dito sa Honda Giorno. Usually kasi yung mga video na ginagawa natin is more on upgrades dito sa ating motor, kundi man dito dun sa ADV natin. Pero ngayon gagawan lang natin siya ng feedback din para tulong na din dun sa mga viewers natin na naghahanap ng iba pang idea bago sila bumili ng Honda Giorno. Alright, and hopefully makatulong to sa inyo guys. So ayun, umpisa na natin. Bali ang una kong didiscuss sa inyo guys, siguro yung ayaw ko dito sa Honda Giorno nung unang bili natin, nung unang gamit natin sa kanya. Medyo kalmahan nyo lang, medyo mahaba-haba tong video, pero ito try natin paikliin as much as possible. So yun, umpisa na natin doon sa hindi ko nagustuhan dito guys. Unahin na natin is yung stock seat ng Honda Giorno. Kaya hindi ko siya nagustuhan guys, kasi natitigasan ako doon sa foam ng upuan itong Honda Giorno. Masakit din siya sa puwet. Tapos isa pa sa hindi ko nagustuhan din dito sa seat ng Giorno is yung pinaka surface niya guys, pantay siya hanggang dito sa may ilalim, hanggang dito sa pagitan ng dalawang hita. Kaya ang nangyayari, dahil hindi tayo nabiyayaan ng magandang height, kapag sa mga sudden stop yan, katulad nito guys, pag sa mga sudden stop na ganito at gusto nating huminto at ibababa natin yung paa natin sa semento, ang nangyayari tiptoe pa rin tayo kahit sumagad ako dito sa pinakaunahan. Meron kasi mga motor na medyo pababa yung sa harapan niya na upuan. Kapag nag sudden stop ka tapos maliit ka, pwede kang umusog doon para maayos yung lapat ng paa mo sa semento. Hindi ko yung nagagawa guys, kasi bukod sa maumbok na yung harapan ng stock seat ng Giorno, pantay pa siya, wala siyang pababa na surface. Kaya yun yung isa sa inayawan natin agad. Yun agad yung na-experience ko dito sa Giorno. Tsaka mataas kasi ang Giorno guys, para dun sa mga bagong bibili pa lang, anticipate nyo din yung height. Pero ang height ko nga 5'4", kaya naman. Tip 2 naman, tip 2. Tapos ang naging solution ko lang dun guys, syempre nagpalit lang tayo ng aftermarket na upuan. Regarding naman dun sa aftermarket, gumawa tayo ng video about dun sa upgrades nitong Honda Giorno natin. So makikita nyo dun guys kung ano yung pinalit ko. Bali sunod sa listahan natin guys is yung front shock nitong Honda Giorno. So hindi natin siya nagustuhan sa unang gamit kasi in my experience matigas talaga siya. Masakit siya sa balikat at saka ngalay sa kamay. Pero ang solusyon naman dun guys is it's either magpalit kayo ng front shock na aftermarket or hayaan nyo lang, i-break in nyo lang siya, o kaya hintayin nyo lang mag-settle yung pinaka spring sa loob kasi nga bago pa. So sa case ko, ang ginawa ko sa ngayon is break in lang natin yung Giorno natin. Tapos eventually yun, lumambot naman siya, mas malambot na siya kaysa nung pinakauna. Siguro kung makikita nyo dito sa kilometer ko, nasa 1,800 nung na-experience na natin na medyo gumanda na yung laro niya or lumambot na. Pero yun nga, mark pa rin natin siya as isa sa mga concern. So anticipate nyo din yung ganun possible issue ng Honda Giorno. So bali pangatlo sa listahan natin naman guys is yung squeaky sound na nangyayari dito sa mga cable wire or brake hose dito sa ilalim ng headlight. So para sa akin naman minor lang siya, pero kailangan nyo rin siyang i-anticipate guys, kasi for sure itatanong nyo rin yun sa FB page or sa ibang Honda Giorno user. Bali ang nangyayari kasi dun guys, dahil sama-sama nga yung wire, parang nasa isang ano lang siya, nasa isang lugar lang siya. Kapag kinakabig nyo pa kaliwa or pa kanan itong manibela,
Gumagawa siya ng squeaky sound. Tapos yun yung medyo nakakairita sa iba. Actually kahit sa akin naiirita rin ako doon nung una. So ang pinaka solution naman na nakikita ko lang na ginagawa nila is nilalagyan nila yun guys ng cable tie. Trinay ko rin siya, pero eventually bumabalik din yung sounds eh. Hindi ko lang alam kung dahil maluwag ba yung pagkakalagay ko. Syempre ayoko rin sikipan kasi naka-default talaga yun para gumalaw. So ang ginawa ko, yung pangalawang bukas ko ng fairings, ang ginawa ko sa kanya is tinanggal ko na yun, yung mismong cable tie na yun. Kasi isa din sa concern ko dun sa cable tie, alam nyo naman yung cable tie matalas yung edge nun guys. So dahil palagi nyo siyang ginagamit, lagi siyang nagbabibrate, lagi siyang kumikis-kis dun sa mismong brake hose, sa rubber, magasgasan niya yung wires. So magdudulot yun guys ng ground dun sa mga wirings nyo. Kaya hindi ko siya pinatagal dito sa Giorno natin. So ang ginawa ko na lang, other solution is lagyan mo siya ng grasa. So yung grasa na ginagamit ko sa CVT, yun yung nilagay ko. Pumipiyok-piyok pa. Pinahid ko siya dun sa kung saan yung mismong gumagawa ng sounds, dun ko siya pinahiran. Nice. Tapos yun, nawala naman siya, pero bumabalik pa din, pero hindi na ganun kalakas. At saka mas safe yun guys, kasi wala kayong ibinuhol or walang ibang material na kakaskas dun sa mga wiring, sa mga cable, sa brake hose, ganun. So bali pang-apat sa listahan natin guys is yung foot peg. Usually naman solo ride lang ako pag ginagamit tong motor, kasi sider ako or yung wife ko ang gumagamit nitong motor pang service niya sa mga kids namin. Pero one time nang inangkas ko siya, o kaya yung ate ko inangkas ko sila, doon nila napansin na yung foot peg nitong Giorno guys is magalaw. So ang usual kasi ang tiklop niya is pataas, tapos pag gusto mo siyang gamitin, ibababa mo lang. So kapag isinampa mo yung paa mo doon, hindi siya gagalaw kasi nga pababa yung pinaka orientation nung mismong foot peg. Pero dahil dito sa Giorno guys, ang foot peg nito, ang orientation ng foot peg nito is pa sideway. So ang nangyayari kapag tinapakan mo siya, gagalaw-galaw siya kasi gumaganon-ganon siya. So kung nabivisualize nyo, concern doon, may tendency na bumalik siya papasok doon sa loob, tapos mahulog yung paa ng back ride nyo. So ganun lang naman yung pwedeng mangyari doon sa ganong klaseng orientation ng foot peg. Regarding naman sa solution guys, honestly wala pa ako nakikitang solution na ginagawa ng iba. And hindi ko rin nga siya masyado concern kasi nga lagi lang ako solo ride. So stay lang muna natin kung ano man ang meron doon. Pero hopefully magkakaroon din yun. Ma-discover naman ng Pinoy maparaan. Kaya may maglalabas din siguro ng video about doon na masusolusyonan yung ganong issue. So bali panlimang hindi natin nagustuhan dito sa Honda Giorno, yun yung U-Box guys. U-Box nitong Honda Giorno. Na-mention ko to dun sa mga previous video na ginawa natin. Na-mention ko ata to dun sa upgrades na video regarding dito sa Honda Giorno. Bali para sa akin kasi guys, yung U-Box masyado siyang mainit guys para sa akin Bali ang impact kasi sa akin nun guys, madalas kapag bumabiyahe ako, nagmumotor ako, lobat yung cellphone natin, ang gagawin ko, ilalagay ko sa loob ng U-Box yung bag or yung mismong cellphone ko kasama yung power bank. So ang nangyayari, dahil mainit na nga rin yung pagcha-charge ng cellphone, tapos dadagdagan pa ng init nung naproproduce sa loob ng U-Box kahit malapitan lang yung itinakbo mo. So naiisip ko doon, baka masira yung cellphone ko or yung power bank ko dahil sobrang init na doon sa loob. Tapos hindi lang naman syempre doon sa mga power bank or sa mga gadgets nyo, kahit yung mga pagkain guys, ano ba may bibilin kayo like soft drinks or mga tubig, mga milk tea, mga ganyan, ice cream. So bago pa kayo makauwi ng bahay guys, nalusaw na yun. Yun yung isa sa napansin ko rito sa Honda Giorno.
isa sa reason na nakikita ko dun guys is yung fairings niya. Yung fairings kasi ng Honda Giorno guys is tago niya yung makina dun sa pinakaloob, kaya parang konti lang yung pumapasok na hangin para palamigin agad siya. Kaya I think yun yung reason kaya mabilis siyang uminit. Then regarding naman dun sa solution na ginawa natin para dun, bumili na lang ako guys ng U-box cover. So may mga available naman sa Shopee or sa mga online store na U-box cover para sa Honda Giorno. So ang itsura nun guys is leather siya, tapos malambot pa, premium pa yung looks. At the same time yung material niya guys is parang insulator. And so far nung nilagyan ko na ng ganun, na-lessen naman talaga. Talagang hindi na ganun kainit. So yun, itry nyo rin kapag nakabili kayo ng Giorno or dun sa mga Giorno user na tingin nyo mainit yung U-box, try nyong lagyan siya ng U-box cover. So dito sa pinakalas, ang hindi natin nagustuhan dito sa Honda Giorno is yung stock na CVT nya. Meron din akong ginawang video doon previously guys sa pagpapalit ng bola nitong Honda Giorno. So bali ang stock kasi na bola nito guys is 20 grams. So para sa akin mabigat siya sa 20 grams guys. Pero ang reason naman nun, I think yung pinaka reason talaga ng 20 grams na bola ng Honda Giorno, dahil dinisenyo nga siya ng Honda na mas tipid siya sa gas, mas maganda kung mas mataas agad yung bola. Kasi ang explanation nila about sa bola ng scooter, pag mas mataas yung bola, mas mataas agad yung nakukuha niyang gear, kumbaga sa manual, yung gearings niya. So sa manual, alam nyo naman siguro na pag mas mataas yung gear, mas tipid. Parang sa bisikleta lang din, kapag nasa mas mataas kayo na cambio, mas malambot siyang gawin, mas less yung effort na kailangan yung ipedal. So konti lang yung energy na gagamitin nyo. Same thing lang din doon guys sa principle ng CVT. So kung mas mataas yung bola nyo, mas mabilis siyang tumaas ang gear, mas mabilis bumuka yung belt, mas tipid siya. Pero ang mawawala doon, dahil mabilis nga siyang tumaas yung gearings, ang buwelo ng motor or ang buwelo ng sasakyan is nasa pinaka mababang gear. From primera, segunda, yan, nandyan yung power. Eh kung mataas nga yung bola mo, nandun ka na agad sa mga fourth, fifth. Smooth nga yung takbo mo, tahimik nga yung makina, pero at the same time wala siyang power. Alright, so dahil straight nga siya na 20 grams, pinalitan ko lang siya guys ng 16 grams na straight din. Hindi ko pa siya sinagad ng 15 katulad ng sa ADB 160 ko, kasi tinetesting pa natin kung okay na ba yung ganong pagbaba ng bola. Pero para sa akin naman, okay naman. Nice. Which is yun yung i-discuss natin naman sa pros or sa nagustuhan ko dito sa Honda Giorno. Alright. Alright. Ilaw tayo. Okay din pala pumunta dito ng Sabado. Walang masyadong tao. Pag Sunday kasi talagang sobrang dami dun eh. 8:06. Hindi ko alam kung medyo late na to, pero I think ito pa lang yung tamang oras para sa mga nagra-ride dito sa Kabyang. Anyways, lagpas na tayo. Medyo in-enjoy lang natin guys yung paligid, yung nature, kaya medyo pinos muna natin ng pansamantala yung review natin about dito sa Giorno. Yan, medyo
nare-relax na tayo ng bahagya. Magaganda na yung mga nakikita natin. Tapos sa mga magra-rides pala dito guys, medyo ingat-ingat kayo. Lalo na kung galing kayo ng mga Manila, tapos trip nyo naman na dayuhin tong Cavite para mag-ride. Dito dahan-dahan kayo kasi meron dito madalas na mga baka na humaharang sa kalsada. So speaking, kita nyo naman, nagpapahinga yung mga yan. Alright, so continue na natin guys yung review about dito sa Honda Giorno. So nandun na tayo sa part dun sa mga nagustuhan naman natin dito sa ating motor. So bali continuation lang to guys nung last part na na-mention ko about sa CVT. So kung yun yung hindi natin nagustuhan, after naman natin mapalitan yung CVT, actually hindi naman yung CVT, yung mismong bola tsaka center spring, after natin magbaba at magtigas ng center spring, 16 grams straight guys ang pinalit natin. Tapos center spring 1K. Ang aftermarket na yon is RS8. Isa din sa nagustuhan natin dito sa Honda Giorno is yung 4 valve na siya. So dahil 4 valve na siya guys, ang kagandahan, mas malakas na yung makina niya. Talagang mapapansin mo yung difference niya doon sa ibang 125 na matatry nyong gamitin. Iba yung power ng Giorno kapag na tune nyo siya ng maayos. Depende sa gusto nyo. Depende sa gusto nyong panggilid or takbuhan, yun, depende doon. Kasi ako guys, tulad niya, nakita nyo, nasa Cavite tayo, more on pataas at saka pababa mga kalsada dito kasi bundok to. So mas preferred ko yung arangkada kesa dun sa top speed. Tsaka enjoy na enjoy ko to guys. Malupit to sa overtaken. So pangalawa sa nagustuhan ko dito guys is yung shock nya guys, yung rear suspension nya. Kung hindi naman natin nagustuhan yung front suspension, given na yun. Kasi kahit sa ADV noon, talagang matagtag siya sa una. Pero once na masettle siya, magsettle yung compression, yung spring nya, lagi nyo siya nagagamit, nabre-break in nyo, lalambot rin eventually. Kaya pagdating sa part na yun, huwag kayong mag-alala, huwag kayong ma-discourage, tapos ibenta nyo agad. So kailangan lang ng konting panahon guys, hintayin nyo din. Kasi para sa timbang ko guys na 72 kilo sa height na 5'4", sa ganong timbang ko guys, yung shock na rear suspension, okay na okay yung play nya. Suspension naman natin, nakadepende naman yan sa pinaka weight natin yung weight ng sasakay at saka yung kung ano man yung mga dala nya, yung load ng mismong motor. So doon naglalaro. Ganda guys, no? Yan talaga yung binabayaran guys pag nagra-rides kayo. Binabayaran ng libre. Lokohan yun, no? Babayaran mo tas libre. Bali ang sunod naman natin na isa sa nagustuhan ko rin dito, actually yun na yung final, is yung mismong overall appearance nya. So ang hanap ko kasi guys sa susunod na scooter na bibili namin is yung classic style siya, yung ganun na vibe ang hinahanap namin. At saka nagustuhan rin siya ng wife ko, kaya binili rin natin to. Kasi meron to yung, kung tawagin nila is yung gulay board. So dito, kapag gagamitin niya to, pwede siyang maglagay dito ng mga pinamili niya. Tapos pag hinahatid namin yung mga kids namin, pwede rin sila ditong sumakay. Tapos at the same time, sumasabay na din siya guys dun sa, alam niyo, sa itsurahan ng mga premium na scooter like Vespa. Actually yung Vespa lang naman ang pamilyar ako. Kung meron pa, mention nyo na lang kung ano yon. Tapos at the same time, syempre Honda, reliable yan. Nice. Tapos fuel efficient. Ano pa bang pwede nating i-sugar coat dito? Tapos yun, affordable din para sa ganitong klaseng unit ng Honda. Sa 102 na 125 sa displacement nya,
na naka 4 valve, talagang sulit na sulit guys. Tsaka enjoy naman akong gamitin to. Enjoy naman ako dito sa Honda Giorno. Talagang hindi kanya ipapahiya. Walang bitin para sa akin to eh. So yun, depende na lang talaga sa inyo guys. Subjective naman yung mga reason natin. Tapos dagdag ko na lang din guys sa mga natripan natin dito is yung security features na meron tong Honda Giorno. Though hindi naman siya ganun kadami, pero okay na din yun. Maganda na din na merong ganun kasi talagang makakatulong yun sa rider na gagamit ng mismong motor. So unahin na natin, syempre dito sa panel nya meron na tong voltmeter. So malalaman nyo na kung nagluluko yung mga wirings nyo kapag nagbo-voltage drop or malapit na malobat or masira yung battery nyo. So may indication na siya. Tapos ito yung sa preno guys, although wala pa tong ABS, walang ABS na nilabas dito sa Pinas, yung CBS is isa na rin sa mga security features nito ng Honda Giorno. Pag nagprepreno kayo dito sa kanan, sumasabay yung, or nagprepreno kayo dito sa harap, sumasabay ng kaunti yung sa likod. So ganun yung CBS, combo brake system. Nice. And syempre ang huli guys is itong keyless na features ng Honda Giorno. So ang kagandahan ng keyless guys is kahit iiwan nyo siya, wala na kayong iisiping susi na makakalimutan nyo na nakalagay. Tapos may alarm pa to. Once na masagi siya, halimbawa sa parking, natabig siya, tapos nasa malapit lang kayo na lugar, maririnig nyo agad na may nangyayari na sa motor nyo. Kaya para sa akin dito sa Honda Giorno guys, all good sa akin to. Sulit kumbaga. So yun guys, dito na tayo sa Nasugbo. Huminto lang ako saglit, dito tayo sa bayan. Bali pangalawang palit ko na ng battery to guys ng GoPro natin. So biyahe na ulit tayo. Tsaka patapos na rin naman yung video. Actually dito ko na lang rin tapusin guys. Dito na natin gawa ng outro. So yan, bago ako tumakbo guys, I think na mention ko naman na lahat ng kailangan. Na-discuss ko na sa inyo yung pros and cons or yung nagustuhan natin at saka ayaw natin dito sa Honda Giorno nung unang gamit natin ng unang linggo niya or sa unang buwan. Yun yung mga na-experience natin. Though nagkaroon naman ng solution, na-mention ko rin sa inyo kung anong solution yung ginawa natin. Kaya until now, na-enjoy pa rin natin yung Honda Giorno. So I think ayun na lahat guys. So if ever naging interesting tong video na to, pa-like and share and subscribe na lang din. And if ever meron kayong mga comment, suggestion, clarification, i-post nyo lang dun sa i-upload nating video. Biyahe na ulit tayo guys. So yun guys, hanggang sa muli na lang. Salamat. See you in the next one.